Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog sa inyo, diretsong opinion, walang halong sarswela. At ngayon, para sa episode ng Boxer Shorts, narito ang ating quick post-fight analysis sa nangyaring laban sa pagitan ni WBC minimum weight or strawweight champion Melvin Gringo Jerusalem kontra sa kanyang Japanese challenger na si Yudai Shigeoka. Ito po'y rematch ng kanilang unang laban in 2024. So pag-uusapan natin ano ang tamang ginawa ni Melvin Jerusalem, ano ang maling ginawa nitong si Shigeoka, and most importantly, ano ang kinakaharap nitong si Melvin Jerusalem matapos niyang maitala ang successful title defense. Because interesting things, mga kaibigan, are shaping up in the lightest division of boxing, itong minimum weight o 105-pound division. Lahat ng ito pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Hito't pag-usapan natin ang ating post-fight analysis sa naging laban ni WBC strawweight champion Melvin Gringo Jerusalem kontra kay Yudai Shigeoka ng Japan. Unang-unang mga kaibigan, Congratulations dito kay Melvin Gringo Jerusalem for a very impressive 12-round unanimous decision kontra kay Yudai Shigeoka ng Japan. Alam niyo, balikan natin yung unang laban nila last year, 2024, kung saan tinalo ni Melvin Jerusalem itong si Yudai Shigeoka para sa WBC strawweight title. Dikit po yung unang laban mga kaibigan, naka-knockdown itong si Melvin Jerusalem at nakatulong yun para makakuha siya ng very close split decision victory. Now, ano nangyari in that fight, ng unang laban kay Shigeoka and then the rematch recently with the same Japanese fighter. Now, in between mga kaibigan, nakalaban ni Melvin Jerusalem ang top contender sa kanyang dibisyon na si Luis Castillo ng bansang Mexico. Magaling yung Castillo, malaki, but he was outclassed by Melvin Jerusalem. Kumbaga lumalabas, malaki na ang naging improvement ni Melvin Jerusalem bago niya muling makadaupang kamao itong si Yudai Shigeoka. Ito naman si Shigeoka, nagmamadali ini-rematch sa paniniwalang nakatsamba lang ang Pilipino doon sa kanilang unang pagharap. Now, in the actual fight proper mga kaibigan, nakita natin ang malaking improvement sa arsenal nitong si Melvin Jerusalem. First things first, very disciplined ang kanya naging approach kay Yudai Shigeoka. Alam niya, magiging aggressive itong Hapon because the guy is fighting sa kanyang countrymen doon sa Japan, sa kanyang mga kababayan. Pangalawa, under pressure siya to deliver to prove na tsamba lamang ang unang panalo ni Jerusalem. May gigil itong si Yudai Shigeoka, but very composed itong ating batang kampiyon. The thing is, that left was very active. It was a deterrent. Hindi basta makapasok itong si Shigeoka. And then, ang ganda nung right straight. Walang sagot talaga itong si Shigeoka sa right straight ni Jerusalem. Itong kanyang naging kryptonite in the first fight. At ito pa rin ang naging kryptonite niya sa rematch. Mas kitang-kita pa ang epekto ng mga right straight ni Melvin Jerusalem. Occasionally, he dug to the body. Nakita nyo, umaatras yung Yudai Shigeoka. Shigeoka, nakatama rin naman ng ilang beses yung kanyang kaliwa. Pero the thing is, maganda ang distansya nitong si Melvin Jerusalem. At kaagad siyang kumakounter. Hindi niya pinapabayaan na yung momentum ng laban ay mapunta kay Shigeoka. Hindi niya pinapayagan na magkaroon ng kumpiyansa itong Hapon. He is quick to counter itong si Jerusalem. Pag kailangan maging aggressive siya. Hindi niya hahayaang magkaroon ng kumpiyansa ang Hapon. So, a very disciplined fight for Melvin Jerusalem. That right hand, that counter right hand, turned out to be the same problem kay Yudai Shigeoka. At pinatunayan ni Melvin na ibang boksingero siya ngayon kumpara doon sa unang laban kay Shigeoka. Kasi kay Shigeoka, nakita mo talagang gigil na gigil din si Melvin sapagkat alam niyo, huling pagkakataon niya yun para maging kampiyon. Pero dito, he was more settled, he was more relaxed, mga kaibigan, very composed, very calculating, but very, very effective ang naging formula to success ni Melvin Jerusalem.
So, congratulations mga kaibigan kay Melvin Jerusalem. Ang resulta ng laban, unanimous decision. Lahat ng tatlong hurado, ibinigay ang score nila kay Melvin Jerusalem. Napakalayo at lopsided po ang labang ito. Pag tinignan niyo yung score, at sobrang layo, parang distansya ng Japan at Pilipinas. Malayo, malayo mga kaibigan. It was total domination, complete shutout para kay Melvin Jerusalem. Ngayon, ang tanong, saan patungo ang ating WBC champion na si Melvin Jerusalem matapos niyang maitala ang successful defense kontra kay Shigeoka? Yan ang susunod nating pag-uusapan. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang kapalarang naghihintay dito kay WBC Strawweight Champion Melvin Gringo Jerusalem matapos niyang tuguin itong Japanese challenger na si Yudai Shigeoka. Alam niyo mga kaibigan, merong nagpaplano na mag-sponsor ng seri ng laban to produce the very first undisputed o 4-belt champion ng 105-pound division. Now, itong seri ng labang ito, mga kaibigan, will involve at least 3 fighters, mga kaibigan. Number 1, our own champion, WBC Strawweight Champion, Melvin Jerusalem. Ang ating isa pang world champion, do not forget, IBF Minimum Weight Champion, Pedro Taduran. And of course, the WBO and WBA champion na si Oscar Colasso ng bansang Puerto Rico. Ito po ang tatlong mga kampiyon that will figure in a series of fights to produce the undisputed minimum weight champion. Yung dalawang titulo na kay Colasso na. Yung WBC na kay Jerusalem at yung IBF naman na kay Taduran. So nakikita ninyo mga kaibigan, ang paborito dito ay yung Oscar Colasso. Undefeated in 12 fights, dumaan sa extensive amateur career, and is one of the rising stars ng bansang Puerto Rico. Methodical boxer din itong si Oscar Colasso. At of course, nakapagtala siya ng panalo in 2023 kontra kay Melvin Jerusalem. Pero ibang boksingero yung Jerusalem na tinalo ni Colasso in 2023. For the last 2 years, malaking improvement ang nakita natin kay Jerusalem. And it will be a different Jerusalem na makakalaban ni Colasso kung sakali sila maglaban in a unification showdown. But the fight that really intrigues me mga kaibigan ay ito. Oscar Colasso versus IBF champion Pedro Taduran. Gusto ko rin makita ang labang ito. Itong si Taduran, very aggressive brawler. Pero sa kanyang huling labang kay Jinjiro Shigeoka, nakakita tayo ng improvement. May jab, bumoboxing ng konti, dumidistansya itong Pedro Taduran. So, nandun na yung knockout power, nilagyan mo ng konting seasoning, konting boxing skill, mas magandang boksingero itong si Taduran ngayon. Lamang nga the lack of activity is hurting itong si Taduran. Yung kanyang huling laban, abay maghalos mag-iisang taon na. Last year, he was supposed to fight, defend the title in Korea, but due to lack of sponsors, na-cancel ang sabing laban. Ito masakit sa atin, ang ating mga kampiyon, walang nag-i-sponsor na laban dito. Alam nyo ba na itong si Jerusalem, nag-take pa ng pay cut para lamang magawa ang laban kay Luis Castillo dito sa ating bansa. So, kakulangan ng sponsor ang naging dahilan kaya hindi pa makalaban itong si Taduran. But he is a very, very exciting fighter mga kaibigan. And I'd like to see first Colasso versus Taduran, and then malaman natin sapagkat if Taduran beats Colasso, magkakaroon tayo ng Colasso set aside, magkakaroon tayo ng Taduran versus Jerusalem, 2 Filipinos battling for the undisputed championship. Boy, that is history in the making. So, yan po ang mga sequence, ang mga scenarios na maaaring makita natin sa strawweight division. Very exciting champions na nakikita natin. Ang kagandahan nito, 2 Pilipino ang mai-involve dito. Kinakailangan itong si Colasso dumaan sa 2 Filipino fighters upang maging undisputed champion. And both Jerusalem and Taduran have what it takes to give Colasso a run for his money. Yan po mga kaibigan ang buod ng ating Boxer Shorts for today. A quick post-fight analysis sa naging tagumpay ni Melvin Jerusalem sa kanyang depensa ng WBC strawweight title kontra kay Yudai Shigeoka. Congratulations, Melvin Jerusalem. Ako po si Atty. Ed Tolentino, muli nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting YouTube channel. As I always remind you, walang personalan, buntalan lang!